Alfred de los Santos is recognized. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is with great honor to sponsor before the plenary House Bill number 10955 as included in Committee Report number 1229, which declares December 19 as a special working holiday in commemoration of the establishment of the Grand Lodge of the Philippines. First, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed Chairman of the Committee of Revisions of Laws, the Honorable Edward Vera Maceda, for supporting this measure. His insightful guidance on this measure truly reflects his deep commitment to remember our nation's rich cultural heritage and historical legacy. Ang masoneriya ay isang institusyon pinagtitibay ng moralidad, pagtulong, pakikipagkapwa, at patuloy na pagpapaunlad ng sarili para sa ikabubuti ng bawat isa at ng bansa. Mula sa paglaban sa mga dayuhang mananakop, nasaksihan natin ang mahalagang kontribusyon ng mga mason sa ating kasaysayan. Mula rito, formal na itinatag ang Grand Lodge of the Philippines noong December 19, 1912. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong mahigit 27,000 na aktibong membro sa higit 503 lohia sa buong bansa na nakikipagtulungan sa ngalan ng kapatiran at pakikipagkapwa. Marami pong Filipino Masons ang nagkaroon ng mahalagang papel sa ating lipunan. Nariyan po ang ating mga bayani na sina Dr. Gat Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Apolinario Mabini at Emilio Aguinaldo, na nakipaglaban para sa ating kasarian. Ang dating President Manuel L. Quezon na namuno sa transisyon ng ating bansa mula sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Sa kultura naman po nariyan ang manunulat na si Rafael Palma at ang composer na si Nicanor Abelardo. Iilan lang po ito sa napakarami pang mga bayani na naging parte ng mga masoneriya na nagpakita ng husay at galing sa kanilang mga larangan. Sa kanilang pagsasabuhay ng mga turo sa masoneriya, binago po nila ang aktibo na kasaysayan para sa ikabubuti ng ating bansa. In these present times, Mr. Speaker, more and more Freemasons have been active in nation buildings. Whether in public service or private, the institution is heavily involved in charitable works and in various activities in the community that aim to help the needy and to improve the lives of the Filipino and the society as a whole. Mula sa pakikipaglaban para sa reforma at kalayaan ng ating bansa at pagkakaroon ng delikadad na edukasyon para sa lahat. Ngayon naman ay tinututukan ang paggabay at protekta ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Patuloy din po ang pagbibigay suporta sa mga batang nangangailangan ng medikal na tulong, gayon din sa mga naulilang pamilya ng mga yumaong kapatid natin sa masoneriya. Marami rin po sa mga mason ang tumugon sa tawag ng serbisyong publiko dito sa atin sa Kongreso. Marami pong magagaling na batikang kongresista na ating hinahangaan. Nandiyan po si Most Worshipful Johnny Pimentel, Most Worshipful Romeo Momo, Congressman Fernando Cabredo, Congressman Romel Angara, Congressman Alfredo Marañon III, Congressman Dan Fernandez, Congressman Lordan Suwan, Congressman Joel Chua, Congressman Wilter Palma, Congressman Wilbert Lee, Kong Mike D. at Congressman Emerson Pascual, and Chairperson Yap, Congressman John Flores at Congressman Robert Tan Uy. Ito po ay ilan lang po sa mga colleagues natin na kasamahan po natin sa masoneriya. Sa kabuuan ng mga panukalang batas, pagtugon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tunay po nilang isinasabuhay ang pagiging mason, lalo na ang pagiging lingkod bayan. Mr. Speaker, as a fellow Mason, it gives me deep pride and honor that I stand here to advocate for the commemoration and recognition of the profound history, legacy, and invaluable contribution that Filipino Freemasons have made to our society. Indeed, Freemasonry's dedication to brotherly love, relief, and truth